siya ng treatment o shocking button, ang gawin niya kidlat. Ganito ang gawin niya. Yan. Parang kidlat ng kuryente. Ang ibig sabihin, pag pinus ko yun, kuryente niyo na yung patient. Okay? And then, lalagyan ng terminal pass. Yung pass, check niyo yung pass kung meron. And then, yung pass kasi ito yung identify dito sa dito. May ibang pass, individual yan. Itingnan mo lang yung drawing kung saan siya nalagay. Doon ilalagay yan, doon siya ilalagay. Isa rin, ganun din. Dito ko dito ilalagay. Okay? So, may pass ito, ang pangalang kasi ito, yung isa kasi default sa tawag ito, CPR pass, kasi may CPR module na siya dito, o CPR pass na siya. Pero yung D-side na para dito, wala. Pero meron dito, para dito, meron na yan. Yung mga ibang unit, individual lang yan. Bibigyan ko lang picture. Ito yung third link dun sa chain of survival mo. Ito yung isang bubuhay sa isang pasyente para makulit yung makulit yung arrest niya. Isipin ito ito yung ano lang ito? Kasi trainer eh. Kasi pag wala yan, yung kuryente talagang nagtrabaho mo yung ito lang para hinahon kuryente. Kasi talagang tayo masashock yan. Siya lang mag-afford. Hindi siya magbibigay sa situation kung condition. Yung heartbeat niya, normal, o tumiting ka sa scene, hindi mo lang pwedeng sabihin, you call the ambulance. Kasi ngayon, ikaw na yung ambulance. What you have to do is turn on yung TV mo. Okay? Ano ba ang nangyari dito? You will check some information. Okay? What happened here? Okay, tawag ko rin kasama ko sa ambulance. Hindi, that's pressure. Now, yung kakability ko, maganda sa inyo ko, ito, open ko siya ng airway. Instead of me, pero kung meron kang VPN, may mask ka, okay? Next, wala, hindi gumagalaw. Talagang hindi na gumagalaw. No movement, no normal breathing. That's the time you proceed to CPR. Okay? Pag wala pang AED, start with your CPR. Pero kung may AED na, sabi naman siya kung anong gagawin. So, habang hindi mo pa nagagawa yung preparatory dun sa patient, ano yung present mo pa sa kanya, hanapin mo yung malikapak niya. Yung ibang AED may kasama, yung iba wala. Sa amin may kasama, may power seizure na doon. Saan? Pwede mo sa gitna kung gusto mo. Okay? Kaso kung babae yan, mahirap na ibalik mamaya. Kung na-revive siya. Dito para pwede pa siya. And then kung bandol, ngiti nyo. Diba? So yung, diba may bandol na babae? Ang ngiti nyo, kung nunod yung pack, may shaver doon. Lagyan, shaver. Tapos shape. Lahat yan. Kasi yung bolt na yun, pag ilagay mo yung parts ng mga spaces, pag kumuriente na yan, susumugin niya kasi minsan may mga sumugin ito. Okay? So, nagawa ko na. Nalagay ko na yung ahit ko na. Okay? Pupunin ko na yung pati ko. Kung pag-iisa yan, nakakit ko na yung position ko, tapos nagpapalatan. Para safe yan. So, maraming dyan dyan. Yun na nga yung gel niya, naka-incorporate mo sa pan. Yung gel niya. Kaya pag once na dumikit na yan, huwag mo siyang tatanggalin. So, nakadikit na, nakikita na siya, na siya. Don't touch yung patient. Kung nasa ambulansya kayo, stop yung motor ng ambulance. Kasi, kung nararamdaman niyang vibration, yung sa ambulansya. Now, the PED says, it's not advised. Kailangan siya. Okay, everybody clear?
I'm clear, you're clear. Check nyo kung nakadikit sa left ear. Ikaw, nakadikit ka. Baka mga left mo, check kung puti kuryente. Okay? Kaya I'm clear, o walang gagawin sa patient. Start CPR. Just start. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. What are you firing? Yeah. 2, 3, 4. Yun lang ang gagawin natin. Lahat kayo,